Papuri ka namin, dinadakila mambalang ngayong gabi na makadaw kami sa prayer meeting. Salamat sa iyong gabay, patnubay sa amin sa sambayan namin. Na kayo pong Diyos na tapat, Diyos na hindi nagbabago. Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob. Pakunaan niyo kami tulungan sa aming pong gawain, sa aming pananalangin at pagpuri, pagsamba sa iyo dakilang Diyos. Sa pangalan ni Kristo, naming Panginoon tagapagligtas, sa gabay kapangyarihan ng banal na Espiritu. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Dito tayo muli sa ating gawain, sa ating prayer meeting. No? 24 na po ngayon. Napakabilis po ng araw, patapos na po yung April. Ang ating pong pag-aralan ay ang biyaya sa pagbibigay, the grace of giving. So ang ating pong aralin ngayon, yung ano-ano dapat nating ibigay sa Panginoon. Babasahin ko po ang ating passage o teksto na makita po sa ating pong screen, no? 2 Corinthians chapter 8, 1-5. Pangalawang Korinto 8, versikulo 1 hanggang 5. Ngunit mga kapatid, pinapaunawa namin sa inyo ang biyaya ng Diyos ay pinagkaloob sa mga iglesia sa Macedonia, na kung paano sa maraming pagsubok ng kahirapan, ang pag-umapaw ng kanilang kagalakan at kanilang matinding karukahan ay lalong umapaw ang kanyamanan ng kanilang pagbibigay. Sapagkat aking pinatutuhanan na sila ay lalong pakusa ayon sa kanilang kakayahan, na sa labis na pagsamo ay pinamanhik sa amin na tanggapin namin ang kaloob at tanggapin namin ang kaloob at tanggapin kami sa pakipagkaisa sa paglilingkod para sa mga banal. At hindi ayon sa aming inaasahan. Salip, pinagkaloob muna nila ang kanilang mga sarili sa Panginoon at sa amin ayon sa kalooban ng Diyos. Yan po yung ating pong teksto, no? Sa sulat ni Apostol Pablo sa Iglesia ng Corinto. Sa ating pong pasimula o introduction, marami pong bagay na ating makita na binigay ng Diyos sa atin. No, na atin dapat pong tanawin. Kaya lang kasi minsan nakatingin tayo yung ano pandami na ibibigay. Yan o, God made the sun, it gives. Ano binibigay ng sun? Siyempre, light. God made the moon, it gives also light. God made the stars, no? Ano pong binibigay ng stars? Nakikita natin kalawakan, ang ganda po ng pagkalikat, kapangyarihan ng Diyos. God made the clouds, yan. They give also many things, no? Rain, ang clouds, nagbibigay din po shade. Nagbibigay din po nature sa ating pong kalawakan. God made the seas. Ayan po, punong-puno ng isda. Diyan po nanggagaling ating mga isda. Galunggong, lapu-lapu, marami, tuna. God made the flowers, no? God made the fowls. Yan po yung mga ibon, mga manok natin, mga pabo, mga itik, lahat ng fowls. God made the bees. They give. Okay, siyempre, yung mga bees nagbibigay ng meat yan. Oh. God made the plants. They give food. God made no? Ang tao, nilikha rin po ng Diyos. So maraming bagay na dapat natin pasalamatan, tanawin, na binigay po ng Diyos sa atin, no? Kaya dapat po, in return, sa ating buhay, lalo tayong Kristiyano na, nasa Panginoon, ay yung prinsipyo ng pagbibigay, yan po ang atin dapat tanawin. Ito po ang ating unang pag-aaralan, ang mga prinsipyo sa pagbibigay. The principle of giving. Maraming Kristiyano na hanggang ngayon, nagsisimba na, nabautismo na, bahagi na ng simbahan, hindi nila alam mga prinsipyo. Dapat po alam natin yan. Dahil dyan tayo nakatayo, nakabase sa ating pagkakalob sa Diyos. Kung wala kasi puro tayong prinsipyo, ano po yung ating basihan ng ating pagbibigay? Siyempre, galing sa turo ng Diyos. Okay, ang una, kung paano tayo pinagpala ng Diyos. Yan ang una pong principle. According to our income, gaano ka pinagpala ng Diyos? Siyempre, hindi naman pare-pareho yung sukat ng pagpapala ng Diyos sa atin. So, depende yung pinagpala ng Diyos sa iyo, sa bawat isa sa ating mananampalataya. Deuteronomy 16, versikulo 17, bawat lalaki ay magbigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay ng inyong Panginoon mong Diyos. Pansinin natin yan, binanggit po yung lalaki. No? Ayan po ang sabi. Kaya yung tanong bakit bawat lalaki? Kasi ang lalaki, siya padre de pamilya, siya po yung may desisyon sa bahay. Kaya nakalagay po yan, no?
Bawat lalaki. Tapos ayon sa kanyang kakayahan. Oh. Hindi po ayon sa gusto mo. Oh, yung kakayahan mo, base doon sa iyong pinagpala ng Diyos. Ayon sa pagpapala na binigay ng Diyos. Ayan. Kaya lang kasi minsan nangyayari sa dati natin ng believer pa tayo. Kung ano lang gusto natin, minsan tira-tira, bariyan na lang. Ganun ako nung nasa old religion ako. Pero siyempre, nasa Panginoon ka na, iba na yung pagbibigay mo sa Panginoon. Kasi you want to involve them being part of the ministry of the church and the Great Commission. Siyempre, yun na po yung binatanatanaw mo kasi may principle ka na. Okay, pangalawa po, principle pa rin sa pagbibigay. Magbigay tayo na may kalayaan. Give freely. Lucas 6, versikulo 28. Magbigay kayo at ito ibibigay sa inyo. Tamang sukat, siniksik, niliglig at umaapaw ang ibibigay para sa inyong piling. Sapagkat sa gayon ding sukat na iyong pinagsukat ay siya ring ipagsusukat sa inyo. Kaya kung gaano ka nagbibigay, gaano mo ang puso mo na nagbibigay sa Diyos, alam ng Diyos yan, hindi yung pwedeng pagkaila sa Diyos. Nakikita, natatanaw, basang-basa ng Panginoon yung ating pong katapatan sa pagbibigay. Kaya magbigay ng malaya na tayo dapat hindi sa pagiging madamot o pagkamasarili. Kasi minsan nakasara yung ating kamay, nakasara yung ating bulsa, nakasara yung ating wallet. Pero pag gumastos tayo, grabe. Minsan wala ring saysay na paggastos. Kung paano tayo magbigay sa Panginoon at sa ating kapwa ay sa rin panukat na gagamitin ng Diyos sa atin kung tayo ay Kanyang bibigyan ng material na pagpapala. Yan ang po sabi niya sa verse letter B, no? Nakalagay po yan sa ating talata. Gayun din sukat na iyong pinagsukat ay sa rin pagsusukat sa inyo. Ganun po ang Panginoon. Tatandaan po natin yan. Kaya nagbigay tayong marami, nagbigay tayong malaya, nagbigay tayong masaya, yun din po ang in return bibigay ng Panginoon sa atin. Ngayon, banda tayo sa pangatlo, letter C. May pagpaparangal sa Panginoon Diyos. Mga prinsipyo sa pagbibigay, honoring the Lord with your blessing. Kaya pag dumating na yan, nauna mo tang iiwalay sa Panginoon. Siyempre, nauna ang Panginoon. No? Kaya kung pag dumating yung love gift mo, salary mo, ng blessing, hiwalay mo sa agad yung para sa Panginoon. Yan ang Kawikaan 3, versikulo 9. Parangalan mo ang iyong Panginoon ng iyong tinatangkilik, yung meron sa atin. Ano ba naman ipaparangalan sa Panginoon kung ano nasa atin? At ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Yan po. Honor the Lord with your substance. Sino daw ating dapat parangalan sa ating pong tinatangkilik, inaani, o bagay na nasa atin ang Panginoon? Yan po ang tanong, totoo ba sa buhay mo? Sa pamilya mo, ang Diyos ba napaparangalan sa mga tinatangkilik nyo? O hindi naman? Tira-tira na lang. Kaya may mga pamilya, pag dumating na yung love gift o blessing, agad nilalaan nila, iniwalay na nila para sa Panginoon. Kasi gusto nilang parangalan ng Diyos. Paano daw natin parangalan ng Panginoon Diyos? Sa ating mga tinatangkilik. Yung mga napupunta sa atin, mga material bagay. Ano pa? Sa mga unang bunga ng ating ani, yung first fruit, no? Nanganak yung kambing mo, o baboy mo, nanganak ng 10, o iwalay mo yung isa, o kung nanganak yung kambing mo, isa, hindi yan, ang kambing kasi, minsan, 2, pinakamarami na yung 3. Nasa iyo, kung ibibigay mo yung isa, o susunod na taon, ganun na lang. So, nasa atin po yung pagpaplano ng pagbibigay, ayon doon sa ninanasa at tinuturing ng ating puso, no? Kaya naalala ko yung testimony ng isang pastor, yung bahay daw nila, madaming sinasabit na isda kasi tabindagat yung simbahan. O pag dumaan na yung mga kapatid na nangingisda at namalingki si Bayo, sinasabi, ay pastor, dito po yung isda nyo, sabit na lang. Yung iba naman, itlog, ilalagay, no? Dadalhin. Inkain na Inkain kasi noong unang panahon, noong 60s to 70s. Lalo na kung sila po ay nag-ani, na mais, o kung ano yan, dinadala nila sa manggagawa, kamote, o isang sako, mais. Inkain na po yung dinadala noong unang panahon. Kaya yung unang bunga ng kanilang ani. No? Meron naman akong kapatid na kilala, ang una niya ni sweldo,
Imbes na gamitin yung bulsa niya, binigay niya sa Panginoon. Sabi niya, munahin ko muna ang Panginoon. Sa kanya itong unang salary ko. Yun ang first fruit. Yung iba naman ginagawa dahil may pamilya sila, may anak na pinapagatas. Sabi niya, hindi ko maibigay yung buong unang sweldo ko na isang buwan na 20,000. Sabi niya, bibigay ko pagdating ng December. Anong gagawin? Ipunin niya. Bawat buwan, hiwalay niya yung 20,000. Pagdating ng December, bibigay niya pa rin yung first fruit niya. Nasa atin lang po diskarte yan. Basta yung gusto natin may bigay, yung marapat na para sa Panginoon natin Diyos. Okay? Punta po tayo doon sa pang-apat, ang mga prinsipyo sa pagbibigay. Pang-apat, hindi pakitang tao lamang. Okay, may mga tao kasi gusto magbigay sa gawain, pakitang tao. Papakita pa, bibilangin pa yung pera. Dapat hindi na ganyan nakahiwalay ng ating tithes o offering. Nasa sobre niya. Kaya dumaan dito sa atin ngayon, hindi na dumadaan yung box offering, kundi nakalagay na doon. Pagpasok mo, i-offer mo na lang. O either bago ka lumabas. Kasi yan ang problema ng pakitang tao, yung gusto pa natin ng excessive of display. Matthew 6, 3-4. Mateo 6, versikulo 3 hanggang 4. Ngunit, kapag ikaw ay gumagawa ng kawang gawa, hindi dapat malaman na iyong kaliwang kamay ang anumang ginagawa na iyong kanang kamay. Upang ang iyong kawang gawa o malilihim at ang iyong amang na siyang nakakita ng lihim ay siyang magbibigay gantimpala sa iyong ng hayagan. Yan. Ito yung prinsipyo kapag tayo magbigay o tumulong sa loob ng iglesia o sa manggagawa o pastor o sa nangangailangan sa mga kapatiran sa loob ng kapulungan. Dapat kung pwede, ito ay pasikreto lamang. Sa bagay, maraming Kristiyano gano'n Pag nagbigay, pasikreto. Minsan nga, ilagay na lang sa bulsa mo. Minsan naman, sa likod mo, iabot sa likod. No? Tama yun Sikreto lamang, hindi dapat ipinamamalita o pinakalandakan. No? Hindi na nga dapat. Lalo kung nagbibigay tayo tulong, mayroon may sakit, may ikuan. Nangangailangan sila, maganda yan pasikreto lang talaga. Kaya namamangha ka, maging kami. May nagbigay 20,000, ayaw nga magpasabi. Sabi ko sa pastor na kaibigan, Pastor, sino ba nagbigay? Ayaw magpasabi. Maganda po yun. Nagbigay siya ng pangailangan namin, nagulat ako. Ginamit siya ng Diyos, no? Yun na, nagbigay siya ng pasikreto. Not with excessive display or pretentiousness. Si John Wesley, ito po yung sinabi niya sa kanyang buhay, giving to the Lord is but transporting our goods to a higher floor. Pataas. Pag nagbibigay tayo po sa gawain at sa Panginoon, sa mga kapatid. When I have enough money, I get rid of it as quickly as possible. Maganda yung prinsipyo niya. For God's glory, lest it I find a way into my heart. Totoo yan, pag nag-iipon ka ng pera, naisipin mo para sa iyo, bakit ito, ganyan. Naku, mamaya, yung pera, nasa puso mo na, hindi ng Panginoon. Napalitan na yung trono ng Panginoon sa puso mo, pera na. No? The love of money na nangyayari. Yan ang quotation ni John Wesley. Okay, ang biyaya sa pagbibigay, tuloy natin. Ang talata natin susunod ay yung Malakay, no? Basahin natin po para madugtungan yung ating aralin. Sabi po ng talata rito, Malakay 3, 8 hanggang 12 o 12. Nanakawan baga ng tao ang Diyos, gayon may ninakawan ninyo ako. Ngunit iyong sinabi, sa anong kanaming ninakawan sa mga ikasampung bahagi at sa iyong at sa mga handog. Yan ang sagot ng Diyos. Ninanakawan ba naman ng palatayang Diyos? Oo, pag hindi ka nagbigay ng ikapon mo, tithes. At ano yon? Mga handog. Kaya nangagsumpa ang sumpa sapagkat inyo ako ninanakawan sa makatwid bagay nitong buong bansa. Ibig sabihin ng mga nasa loob ng Israel. Marahil mangyayari din sa atin, tayo mananampalatay sa iglesia. Ito ang utos ng Panginoon, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamali upang magkaroon ng pagkain ng aking bahay. Anong pong bahay? Yan po yung simbahan. Subukan ninyo ako ngayon sa bagay nito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Lord of hosts yan. Ibig sabihin ng Lord of hosts, Panginoon ng hukbo. Panginoon ng imposible. God of impossible. Kung hindi ko bubuksan sa inyo ang dungawan sa langit
at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat silid na kalalagyan. Marami na nag-testimony, mga Kristiyano naging tapat. Oh, alam mo kung paano sila magtapat, no? Naalala ko yung kapatid sa Panigi. May rep siya, nagtitinda ng yelo. Pati tayo sa yelo, iniwalay niya sa taas ng rep. Sabi ko, sis, ba't may bote doon sa taas? May mga barya. Yan, pastor, yung tights ko sa yelo. O, tingnan mo, yelo pa lang, iniwalay pa. O, sabihin natin, grabe naman yan. Yun ang puso niya. Alam mo nga yung pinagpala siya, may pesto sa Camp John. O pati mga anak niya, natayuan niya ng pesto. Kasi nagsimula sa wala, sa hirap. No? Nagtapat sa Panginoon. Kaya nakikita ng Panginoon yung ating puso. Yan naman ang challenge ng Diyos Ganun sabi ng Panginoon, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit at ilulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Yan ba totoo? Totoo Diyos na nga ako. Kaya nga sabi ng kapatid na yun, sila mag-asawa, tapatan Diyos. You cannot outgive God. Totoo yan yan test nila sa Panginoon. Kaya nakakatuwa yan. Pag nandiyan ka sa kanila, gusto nila, tumira ka doon ka kumain. Pag may mga activity sa church, gusto nila doon sa kanila. Ganon sila, kamahal nila ang Panginoon, gawain ng Diyos at mga manggagawa ng Diyos. Kaya pinagpala rin sila ng Panginoon. At ano pa sabi ng Panginoon? Aking sasawayin, manakmal dahil sa inyo, hindi niya sisirain ang mga bunga ng yung lupa. Mawawala yung mga perwisyo. Ni malalagas man ang bunga ni di panahon na yung puno ng ubas sa parang, sabi ng Panginoon, ng ubo. Puproteksyonan ng Panginoon yung bukid mo. Ganun din yan. Puproteksyonan ng Panginoon yung pamilya mo pag ikaw maging faithful. Yan. At tatawagan kayo ng lahat ng bansa na mapalad. Blessed. Sapagkat kayo magiging maligayang lupain, sabi ng Panginoon ng mahubo. Yan ang tawag sa inyo ng tao. Mapalad, no? Minsan kasi ang tao naman, nagkamali ka, marami silang husga. Pero hindi nila alam yung puso mo, hindi na ka naman nakikita. Ipapahin mo silang maghusga. Kasi ang tao, madaling maghusga, madaling magsalita. Punta tayo sa halimbawa ni David Suchet. Noong 2013, nasa shooting ng pelikulang Hercule Poirot, ang aktor na si David Suchet. Nang tanggapin niya ang pinakamalaking role sa buhay niya sa pagitan ng trabaho niya, nag-record siya ng audio version ng buong Biblia mula sa Genesis hanggang sa Revelation o pahayag. 752,702 na mga salita. Lampas ng 200 oras. Naging mananampalataya si Seth pagkatapos siyang mabasa ang aklat ng Roma. Talagang makonvert ka yan pag Romans ang binasa mo at binulay mo. Aklat ng Roma sa banal na kasulatan, nakita niya ang isang hotel room at tinawag niya ang proyektong nabanggit sa katuparan ng isang matagal na pangarap. Determinado akong nagsaliksik ako para sa bawat parte at hindi na ako makapaghintay na magsimula. Pagkatapos, ibinigay niya bilang donasyon ang kinita niya sa gawain ng Lord. Isipin mo yan. Bakit niya nagawain? Naging mananampalataya, na-convert Ito ay isang magandang halimbawa ng paglululati sa Diyos sa pamagitan ng pangasiwa sa kaloob at pagbabahagi nito sa iba. Sinulat ni Pastor Pedro ang ganitong mga mananampalataya noong unang siglo. Pinahirapan sila dahil sa pagsamba nila kay Kristo, hindi kay Cesar. Kasi merong tinatawag na emperor worship. Kaya pinahirapan yung hindi magsamba sa hari. Pero hinamon sila na mamuhay para sa Diyos sa pamagitan ng paggamit sa kanilang mga espiritual na kaloob. Yan po yung 1 Peter 4:10. Binigyan ng Diyos ang bawat sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito para sa ikabubuti ng lahat bilang mabuting katiwala sa iba-ibang kaloob ng Diyos. Inalay ni Suset ang talento niya sa Diyos, pwede rin natin gawin iyon. Ano man ang binigay ng Diyos sa inyo o sa atin, pamahalaan mo ito para sa ikaluwalhatian niya. Kaya kung anong binigay ng Diyos, anong pagpapala ng Diyos sa atin, dapat natin po ibigay sa Panginoon.
Lagyan natin, lagakan natin ng Diyos. No? Yan lang kasi ang means we can serve God with our material blessing. Hindi lang yung ating pagsamba. Kaya dapat naglalaan tayo. Ang laan ay para sa Panginoon. At ang makakagawa lamang niyan, walang iba kundi ang isang mananampalataya. Siyempre, ang believer, di mo expect yan eh. Kasi puro sa sarili niya, I yan. Puro bisyo, puro mundo. Doon siya maligaya. Pero kung naging Christian ka, na-convert ka kay Christ, ang kaligayahan mo, ang Panginoon, Yesu Cristo. Yan nga sabi ni Paul sa Philippians 1:21. Saganang sa akin ang mabuhay kay Kristo at ang mamatay ay pakinabang. For to me, to live in Christ and to die is gain. Philippians 1:21. Punta po tayo sa pangalawa. Ano dapat nating ibigay sa Diyos? What we ought to give, no? Okay, yung una na kanina nabanggit natin, yung pagbibigay ng ikasampung bahagi, tinatangkilik sa buhay ng mananampalatay, giving our tithes. Sa buhay ni Abraham, makita natin sa Genesis 14, verse 20, at purihin ang katastasan Diyos, nagbigay ng iyong kaaway sa iyong kamay, at binigyan siya ni Abraham ng kasampung bahagi ng buong samsam. Ito yung pagbibigay niya kay hari ng Salem, ay kay Melchizedek. Binigay niya yung ikasampung bahagi. No? Marami kasi nagsasabi na ang tithes sa batas lang yan. Hindi, before pa ng law. Si Abraham, wala pa namang batas. Ang batas dumating pa kay Moses. May pagbibigay na. Maging kay Jacob, no? Genesis 20:22. At ang batong ito sa aking itinayo, na pinakaalala ay magiging buhay sa Diyos. Buhay ng Diyos. At sa lahat ng binigay mo sa akin, lahat ng binigay kay Jacob, ay walang pagsalang ang ikasampung bahagi ay bibigay ko sa iyo. O maging si Jacob, maging sa lahi ni Abraham, nandun na yung pagbibigay ng kanilang tithes. No? Yan hindi nanggaling yan sa panahon ni Moses o sa kautusan, kundi talagang bahagi ng buhay ng isang mananampalataya, magbigay o magdalhin ang tithes. Actually, wala pa tayong binigay. Dinadala lang natin ang tithes. Dahil yan ay parte pa ng Panginoon. Dahil yung 90 sa atin, yung 10 sa Panginoon. Pagka nagbigay tayo doon sa 90, nag-iwalay tayo, doon pa lang tayo nagbibigay. Kaya ginamit ng Malakay 3:10 bring, hindi give, bring your tithes into thy storehouse. Sa panahon ni Moses, ito na yung kautusan, Leviticus 27, versikulo 30. At lahat ng ikasampung bahagi ng lupain o sa mga bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon, magiging banal sa Panginoon. Ayan, kaya sa Malakay, sa bansang Israel, Malakay 3, versikulo 10, dalhin, hindi niya sabihin ibigay, dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig. Yan, kaya dadalhin mo sa church, sa tithes mo, sa simbahan, upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Support yan sa mga gawa. Wala naman kasi sundalo pupunta sa gera, nag-sariling expense. Kaya sabi ni Paul sa they that preach the gospel must live by the gospel. No? Subukan nyo ako ngayon, bagay nito, sabi ng Panginoon, kung hindi, bubuksan sa inyo ang mga dungawan ng langit at iulog ko sa inyo isang pagpapalang walang sapat na silid ng kalalagyan. Ganun ang Panginoon. Pag tayo di nagdala ng ating tayo sa Kanya, pupunin din tayo ng Panginoon ng ating needs. Lalo na hindi lang yung pupunin tayo. You will feel contentment in your personal life. Yun ang masarap Na kahit anong magkano, pero masaya ka. Kasi meron kang contentment Tinuruan ka na Diyos. Tinanggal niya yung pagkamadamot, yung pagkasarili sa material at mga bagay na dumarating sa bulsa mo, sa pamilya mo. Okay. Pangalawang bibigyan natin, unang bunga, first fruit sa bansang Israel, no? Yan 2 Chronicles 31:5. At paglabas ng utos ng mga anak ni Israel, nangagbigay na sagana ang unang bunga ng trigo, alak at langis at pulot, at sa lahat ng bunga sa bukid, at ang kasampung bahagi ng lahat ng bagay, dinala nila na sagana. Yan ang pagbibigay ng first fruit din nila. Ang handog ng Panginoon Diyos, no? Yun, yung tithes, una, o ikapo. Pangalawa ay yung first fruit. Tapos yung handog na sa Panginoon, offering to God. Ayan. Mostly ginagawa ito sa pag-build ng project, ang church o ng ministry. Exodus 25, unang gandos, no? At
ang Panginoon ay nagsalita kay Moses, sinabi, salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magdala sa akin ng isang handog. Ang bawat tao na gayak ng puso ng kagandang loob ay kukunan ninyo ng handog na iyong kukunin sa kanilang ginto, pilak, tanso para sa tabernakulo. Yung pagtayo ng tabernacle. Okay, hinahanap ng Panginoon yung offering for the tabernacle. Sa Numbers 31, versikulo 50, no? 70. Ay 50. Ang amin dinala ang pinakaalay sa Panginoon. Ang nakuha ng bawat lalaki sa manghiyas, ginto, tanikala, sa bukong-bukong at mga tinubos ang aming mga kaluluwang sarap ng Panginoon. Bahagi ng samsam nila. Nung talunin ng Amalekita, inabol ni na David, ay ninakuha. Yan ang binigay, no? Natalo nila yung Amalekita. Binigay nila sa Panginoon, nila Moses. Sa Esdra 2, versikulo 69, sila yung nagbigay ayon sa kanilang kaya at ingatan, yaman ang gawain sa aming 61,000 deriko ginto at 5,000 librang pilak sa at 100 na bisan ng mga saserdote para sa templo ng Diyos o sa bahay ng Diyos. Ayan ang pinigay ng mga Israel. Siyempre, ang Israel, yun ang believer na yun. Noong panahon na yun, noong panahon ni Esdra. Actually, contemporary ni Esdra si Nehemiah at saka si Zerubbabel. Pero ganun ang hiningi ng Panginoon sa bansang Israel bilang mananampalataya. Ngayon, sa panahon natin, ang iglesia, tayo po'y mananampalataya sa Panginoon. No? Tayo na-convert sa Gospel of Christ. Okay, dito tayo sa last. Paano tayo dapat magbigay? Una, magbigay tayo na may kasiyaan, willingly. Ayan o, pagbibigay sa mananampalataya sa lumang tipan. Kaloob ng mga Israel para sa templo, Exodus 35, versikulo 22. At sila'y naparaon, ang mga lalaki at mga babae, yung lahat na nagkaroon ng kusang loob. Ayan o, nagkaroon ng kusang loob na nagdala ng mga ispili, mga hikaw, mga singsing, panatak at mga pulseras ng mga medling, hiyas na ginto at sa mga tuwid bagay. Lahat ng handog na ginto sa Panginoon. Lahat ng nagandog ay may kusa. They give willingly, kusang loob. Hindi napipilitan, hindi takot. Hindi, kumbinsi ka pa ng asawa o ng anak mo. Okay, kaloob ni Arin David para sa templo, he give with devotion. No? Kanina, they give willingly. Ngayon kay David ay he give with devotion. Unang Kronika, 20, versikulo 3. Bukod din naman dito, sapagkat aking inilagak ng aking loob. Ayan, no? Sa bahay ng aking Diyos, na yamang may mga tinatangkilik ako na aking sariling ginto, pilak ay aking binigay sa bahay ng aking Diyos bukod sa lahat ng aking niyanda na ukol sa banal na bahay. May mga taong ganyan eh. May napansin sila, depresa sa church. Hindi na sila magsabi kay pastor na, Pastor, ba't di nyo pagawa yan? Pag nag-comment sila mismo, Pastor, pwede ba pagawa yun? Gusto ko sana ayusin yung chapel o yung bubong. Sila nagpapagawa. Hindi yung comment ng comment, tapos kung ano sinasabi sa paligid. Hindi naman tutulong sa paggastos. Maganda yung kapatid na ganyan eh. Pag may nakita siyang diferensya, kung mag-share siya kay pastor, sabi, Pastor, ako na pastor magpagawa, gusto ba pwede magpagawa, paayos na. Ay, nakakabilis yung mga taong ganyan. Merong ganun eh. Kaya yan, nagbibigay sila with devotion. With devotion to the Lord. Yan no? Sapagkat aking nilagang na aking loob. Yan ang sabi ni David. No? Kaya si David, tinawag siya the man after God's own heart. No? Tatawagin ka gano'n. Gano'n ang puso nakita ng Panginoon. Talagang nakaka-bless ka. May mga kapatiran dito sa church na gano'n eh. Nakaka-bless yung buhay nila. They are the blessing. They are a light. They are a good example in the ministry of the Lord. Okay, pagpunta.
Dito po sa pagkumpuni sa bayan ng Panginoon, gifts for repairing God's house. They contribute gladly. Yan, no? 2 Chronicles 24 verse 10. At lahat ng mga prinsipe at ang buong bayan ay nagalak. No? Dinala, nilagay sa kaban hanggang sa natapos nito. Yan naging nakita ko sa Kakabalantian na yung mga kapatiran. Pag may project, kanya-kanyang dala. No? Una, walang bakod o binabakod. O, tapos walang kwan, yero, semento. Nakikita mo yung pagbagsak ng kwan, ng kanilang pag-ayos sa bahay-sambahan, nakakasuporta sila. Pamilya po. Masaya. Hindi lang yung nagbibigay sila, namamasyal pa. Isa magdadala pa ng merienda. Ay, masaya po. Pag ganyan yung mga kasama mo sa ministry, they are man of serving God. Okay, punta tayo sa bagong tipan. Paano sila magbigay? Pagtulong sa pangailangan. Ito yung gawa. 20, 25. Yun na, sinabi ng Pastor Pablo. Pinakita ko sa inyo sa lahat ng bagay na sa ganitong pagpapagal ay dapat tulungan ang mahihina at alalanin ang mga salita ng Panginoon Yesus na kanyang sinabi, higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Totoo naman mas masaya tayo nagbibigay kaysa tumatanggap. Minsan naman, iba, tuwan-tuwa, nabigyan. Pero mas masaya, mas mapalad yung nagbibigay. Yan ang sabi ni Apostol Pablo na winika ng Panginoon Yesus. Nagkaloob sila ng lahat nila tinatangkilik. Ito yung purwido. Lucas 21, versikulo 1 hanggang 4. At nang tumingala si Jesus, ito binigay ni Christ na example, nakita niya mayaman na nagulog ng kanilang mga kaloob sa kaban ng yaman. At nakita rin niya ang isang duka, babaeng balo, nagulog doon ng 2 lepta. At sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ang dukhang babaeng balong ito ay nagulog ng higit kaysa lahat. Isipin mo, yun lang binigay niya, pero lahat, bakit yun lang kang tinatangkilik niya? Binigay niya pa. Sapagkat ang lahat ng mayamang ito ay nagulog ng mga kaloob sa Diyos mula sa kanilang kasaganaan. Yung mayaman, marami. Ibig sabihin, kung di lang marami, hindi na magbibigay. Ngunit mula sa karukan ng isang ito ay nagulog siya ng kanyang buong kabuhayan. Yung sa mahirap na, binigay niya pa lahat. Ay talagang iba yung sukatan, iba yung puso nun. No? Kaya yung giving talaga, nakikita ng Panginoon yung puso natin. Sana'y ganun yung ating pagbibigay, masaya, willingly, devotion to the Lord, enjoying to serve God in our giving. Maganda po yan sa ating buhay. Maging mapagbigay tayo, be generous in giving, no? Pangalawang Korinto, versikulo 6. Ito ang ayon sa nasusulat. Siya'y namamahagi na malayong dako. Siya nagbibigay sa mga duka. Ang kanyang katwiran ay nanatiling magpakailanman. Yan, generous giving. No? Yan po, magandang gabi po sa bawat isa at God bless us. Purihin pong Panginoon at tunay na mahalaga po yung ating pagbibigay. Sana po ating mapahalagan yan at natuto tayo na kukuha tayo ng mga prinsipyo sa salita ng Diyos ngayong gabi na pwede natin panghawakan, pwede natin bahagi sa ating pamilya, pwede rin natin i-share sa mga naghahanap ng katotohanan. Dadako po tayo sa ating pananalangin, sa ating iglesia at sa ating bansa sa mga nalalabing panahon o oras ng ating pong prayer meeting. Tayo ba'y manalangin? Salamat Amang Banal, na tunay sa iyo kami lumalagak, nagpapasalamat. Na meron kaming tumawag, humingi, pagkatiwala yung ministeryo ng FBCM, ang First Baptist Manila. Sa bawat membro, bawat pamilya, bawat kapatid na kabahagi sa iglesia. At ganoon din po ang mga manggagawa nyo sa buhay ni Pastor Emilis Nasita at sa administrative board. Bigyan sila ng wisdom, strength at good health patuloy, Panginoon. Nagpe-pray namin ang gawain sa Sunday, ang early morning worship, pagpalain niyo po yung speaker niyo, tulungan niyo at bigyan siya ng wisdom. Maging ang MC, maging po ang choir, kayo po ang mag-bless sa kanilang preparasyon para sa Sunday. Maging po ang Sunday school, ang bawat department, bawat teacher, bawat assistant teacher at tumutulong sa Sunday school. Bless niyo po ang bawat department na magamit po ang puso at labi ng iyong mga tagapagturo. Dalhin niyo rin pong maingat ang mga
estudyante, bawat department, lalo po yung mga bata na makasama po sa pag-aaral, sa pagtuturo at pagbibigay ng panahon sa kanilang spiritual na paglago at pagtibay sa mga ginagamit yung tagapagturo. I-bless yun rin po ang mga CE teachers na yun natin at nagbibigay ng panahon at buhay. Maging po ang pagtuturin ni Pastor Nasita sa adults at yung mga young pro, Panginoon. Pangunahan niyo rin po mid-morning worship, ang iyong speaker na gagamitin, ang iyong MC at ang choir, patuloy niyong gamitin mightily. Bawat isa nakasama sa mid-morning worship, i-bless nyo rin po. Maging sa amon na yung salita na lalo silang matuto, lumago, tumibay, at magkaroon po ng pagsuko ng buhay, pampagamit sa iyo, Panginoon. Maging ang gabi sa vesper hour, kayo rin magpala sa pagturin ni Pastor Nasit sa mga doktrina para lalo pong matuto, tumibay ang iglesia at marami maging tumatayo, naninindigan sa katotohanan dahil natututo, natuturuan at tumitibay sila. Salamat, Panginoon, sa iyo pong panguna sa iglesia, sa iyong habag, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, na kayo po ang nagpapatakbo at tumahawak sa buhay ng bawat kapatiran, sa kanilang hanap buhay, kalusugan, sa kanilang negosyo at trabaho. Alam ko kayo nagpapala, kayong katapatan nila sa pagbibigay, pagsuporta sa gawain nyo nandyan, Panginoon. Kaya patuloy nyo silang pagpalain, bigyan ng kagalakan. I-bless nyo rin po, Panginoon, ang mga outreach, Bible study, sa panguna ni Pastor Boy, Sister Sally, sa amin din yung Pastor Bong, at Pastor Jess, sa paggayon namin sa San Mateo, dito po sa UP Bliss, at sa mga gawain na yung pong binuksan, Panginoon. Bigyan mo kayong patuloy ng protection, gabay at kaalaman sa pag-share na iyong salita. Bless rin po, Panginoon, ang mga pagtuturo bukas sa Thursday class, maging mga estudyante, magpatuloy silang maka-attend para sila'y mahasa sa pagtuturo ng Bible Truth Illustrated, lalo na po ang gospel presentation. Tulungan niyo po sila sa kanilang desire na makarating maayos, na may protection kayo, at lalo na yung matutunan niyan, magamit din nila. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang mga activity ng iglesia, maging po ang mga core auxiliary group, ang young people, ganun po, Panginoon, ang Dorcas, ang Geos, at ganun po ang mga senior citizen na meron kaming fellowship every first Wednesday. At marahil i-adjust ito pong darating na second week ng May, mga 8, Panginoon. Salamat. At kinukumin din namin, Panginoon, ang schedule ng pagkuha ng DBBS material sa ICP sa May 15, na may ma-avail namin yung mga gamit para magamit sa darating na summer itong July. Salamat sa provision din, materially, at paggamit yun sa kanilang ministry, na kami po ay na-encourage na magturo sa mga bata, sa mga kabataan at magulang. Salamat din, Panginoon, na may panalangin namin sa iyo ang mga missionaries ng iglesia, ang mga foreign missionaries sa dako po ng Southeast Asia, sa Cambodia, Pastor Sides sa Thailand, ganun din po, Panginoon, sa Myanmar, sa Laos, at sa Vietnam. At mga missionary din po sa Haiti, sa dako po ng Africa, sa Tanzania at Uganda, ganun din po sa mga sa dako po ng Israel, sa Tel Aviv, si Pastor Maranes. Kinukumit din namin ang mga local missionaries sa Mindanao, sa dako ng Bisaya, ganun din po dito sa Luzon, na sinusuport ng iglesia, na sila po yung nagpapagamit. Pagyamanin niyo po, Panginoon, ang kanilang ministeryo, paghayo, pagdisipulo, at pagtayo po ng mga local churches sa kanilang area na iyo pong nilagay sila. I-bless rin po, Panginoon, ang mga Bible school sa Bisaya, Mindanao, at dito rin po sa Luzon, na inawakan ni Pastor Willie, Sister Winnie, dyan po sa Lubao, at ganda sa Quezon, Nueva Ecija, sa iglesia po ni Pastor Lucio Taban. Kinukomit din namin na Panginoon Diyos, ang mga kapartner namin sa Amerika, ng mga churches, Bible school at seminaries na tumatayo sa Trinitarianism at Fundamentalism at Dispensation. Naway pagpatuloy sila, tumatag sila at magamit mo patuloy sila ang kanilang buhay. At kami rin nandito magpatuloy din at manindigan sa mga katotohanan niyo pong iniwan sa amin, na amin pong minana sa amin pong forefathers in the faith.
Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga kapatid na sa iglesia, ang mga senior citizen na medyo may karamdaman na, lingering disease. Kaya magbigay po ng kanilang material na pangailangan, strength, comfort, at guidance din. At tatag sa kanilang family, lalo yung mga nag-aalaga. Maging sa mga kapatid na may karamdaman sa compound, ay kayo po ang mag-comfort, mag-strength sa pamilya ni Brother Ranti at si Sister Charon Bahado family. Sa iyo kamay, kami po nagtitiwala. Masigit yung alam ang bukas at sitwasyon nila, Panginoon. Pinapanalangin din namin, Panginoon Diyos, ang mga iba pa pong activity namin na dapat pong harapin, lalo po ang soul winning, ay personal evangelism. Naway maghanap po ng bawat sa amin na hindi lang mga manggagawa, kundi bawat isang mananampalataya, dali namin ang gospel sa mga taong naghahanap po ng kaligtasan, katotohanan sa aming mga kaklase, mga kaibigan, neighbors, mga loved ones o relatives, lalo na po sa aming mga co-workers kasama sa trabaho. Salamat sa gabing ito, Panginoon, na may dulog din namin ang aming bansala, na aming Pangulo, si President Bongbong Marcos. Bigyan siya ng katalinuhan, kalakasan, gabay, at kalusugan kasama ng kanyang sambayan. Strength din, talino na magamit siya ang kanyang mga secretary sa bawat department. Lalo ngayon, Panginoon, talagang kailangan niya yung mga tao na maasahan niya na kanya pong mautusan at tumulong sa kanya pong administrasyon, lalo po Department of Agriculture. Na tunay na problema kami sa pagkain, sa food production, Panginoon. Tulungan niyo po ang Secretary ng DA. Ganun din po ang Secretary National Defense na mapanatili po ang peace and order dyan po sa lugar po ng West Philippine Sea at mapanatili ang peace and order, lalo na sa Mindanao, na nandiyan pa niyang BFF na may mga napatay at tinamaan din sa mga sundalo. Tulungan niyo rin po ang Department DILG, lalo na po ang PNP na mapanatili ang peace and order sa buong isla ng Pilipinas. Lalo na po ang pagsukpo sa drugs, na lumalaki ang volume ng mga nahuli, maraming kabataan nasisira, naapektuhan. Maging po ang crime na sagana pa rin po at dumadami. Kaya tulungan niyo rin po mga kabataan na maproteksyonan sila sa mga masasamang impluensya, masasamang elemento na maging malaking bagay ang suporta ng kapulisan at ng media, Panginoon. Tulungan niyo rin po ang aming pong Department of Finance, ganun din po ang pag-handle ng financial ng pera, ganun din po ang Department of Migration at Labor, na siya pong malaking bagay na katulong sa aming OFW, Panginoon. Ganun din po ang Department of Health na maraming sakit pa rin lumilitaw, ang dengue, ang malaria, rabies, na Panginoon, bigyan po ng protection ang bawat probinsya, lalo na po ang mga local government, ang LGU, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang mga lugar na naepektuhan po ng La Nino dahil walang tubig, lalang Iloilo. Nagpipray kami, Panginoon, ng iyong pong divine guidance sa aming presidente at sa mga magagamit niyang personal na tao para masupplyan ng tubig mga areas kung saan nagkukulang ng tubig. At nagkakaproblema rin po ang banda pong Bisaya ng kuryente, Panginoon, ng power. Salamat, Panginoon, na kayo po ang nakikinig, tumutugon, at tumutulong sa amin. Dahil kayo po ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos na walang imposible, nakakaalam, nakakarinig, at tumutugon sa kanyang mga anak. Kaya kami sumasamo ng langis din na matuklasan sa aming area ng Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa West Philippine Sea. Na siya nagpapabigat na malaking inflation sa pagtaas ng langis, na apektuhan po ang aming pong kabuhayan sa buong Pilipinas, Panginoon. Mabag po kayo, Panginoon. Maging ang problema po ng mga driver, nag-i-strike pa rin dahil sa mga pagproseso ng bagong mga jeepney, naway magkaroon po ng magandang kaayusan ng relasyon at plano, programa sa bagay na yan, na maraming kabuhayan ang siya pong naapektuhan. Salamat, Panginoon, na sa iyo namin may lagak lahat ang bagay na ito. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang buhay po ng aming pong mga nasa gobyerno, lalo na sa aming pong barangay dito sa Project 6 at sa kabuuan ng Quezon City, na maganap nilang kailangang responsibilidad. Na tunay umaasang marami sa amin pong dito sa QC at sa Project 6 sa kanilang panunungkulan at sa kanilang pong effectiveness.
Salamat dakilang Diyos na sa iyo namin pinagkatiwala lahat ito. Pinapasalamatan ka dahil kayo po ang Diyos na totoo at buhay. Diyos ni Abraham, ni Isaac, Diyos ng aming mga ninuno. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at sa kapangyayang gabay ng banal na Espiritu, ito aming dalangin. Amen.